ng Food and Drugs Administration o FDA ang pagtanggal sa pamilihan ng ilang produkto galing sa Taiwan. Ayon kay FDA Director Suzette Lazo, nakikipag-ugnayan sila sa counterpart nila sa Taiwan para sa ilang impormasyon ukol sa mga produktong may toxic substances na maaaring magresulta sa fertility problems at mataas na toxicity sa kidney. Kabilang sa mga binabantayan na pinag-aaralan ang ilang sports drink, soft drink, fruit juice at jelly. Naabisuhan na rin daw ng FDA at DTI tungkol sa recall. Sa ngayon, malaking usapin sa Taiwan ang naturang food scare matapos mapag-alamang naglalaman ng toxic phthalate ang ilang sports drink doon. Doon nila pala kailangan ng contraceptives. Yun na. Yun yung nakakabao. Sports drink na lang, di ba? my God. Sisiin mo yung sports drink. Yun na yun. But of course, you never know ano pa ibang ma-epekto niya sa kalusugan. So, might as well just, di ba, huwag ka lang bumili muna. Contraceptive na, pang sports pa. Kasi sometimes even if you read the label, di ba, or check the label, actually you're not even sure kung ano yung measurements na okay lang ba ito sa tao or hindi, or, you know. So anyway, ang jackpot naman, ito, jackpot sa Grand Lotto, mga kapuso. Talaga naman napakailap. At sa draw nito kagabi, wala pa rin maswerteng nakachamba sa 655 Grand Lotto. Ang lumabas na lucky number combination ay ang mga sumusunod 32, 44, 23, 13, 49 at 6. Kaya sa lahat ng gusto maging instant milyonaryo, may chance pa kayo manalo sa susunod na draw bukas. At siyak na mahigitan nito ang jackpot prize na mahigit 336 million pesos. Uy, aabot kaya ito sa almost 1 billion din? Sana marami ang manalo, no? At hindi lang one winner. Oo. Sa ibang balita naman, patuloy pa rin po ang pagsiklab ng kaguluhan sa bansang Yemen sa Middle East. Pero sa kabila nito, 8 Pinoy lang sa 69 na nagsabing nais na nila bumalik sa Pilipinas ang inaasahang darating sa bansa ngayong araw. Ayon kay Riyadh Philippine Embassy Chargé d'Affaires Ezedin Tago, ang embahadang may kontrol sa Yemen, 2 matanda at 4 na bata lang mga kasama sa unang batch ng repatriates. Ngunit di kalaunan ay nadagdagan pa sila ng 2 Pilipina. Karamihan kasi ng mga nais umuwi ay mga overstay OFWs. Kaya kailangan muna nilang magbayad ng kaukulang multa bago sila payagan ng gobyerno ng Yemen na umuwi sa Pilipinas. Karamihan naman sa 1,422 na Pilipino sa Yemen gusto manatili pa rin doon dahil ligtas naman daw sila sa kanilang bahay at trabaho sa kabila ng nangyayaring kaguluhan. Di at your own risk na to. I was wondering about that nga, yung repatriation na parang paano naman yung mga members talaga, di ba? Tsaka hindi members ng mga na nagre-register na sila pupunta sa ibang bansa. Parang kumbaga, lahat pala nakakatanggap ng benepisyo. Yun pala, hindi pala. Kailangan din nila magbayad ng multa. Exactly. Diba? Because they're overstaying, nalapag sila. And I'm sure meron din mga undocumented yan. Yun, Marami. undocumented. Ang dami natin, mga Pilipino, kung saan-saan tayo natatagpuan, di ba? At sa bansang Indonesia naman, pinag-iingat naman ang mga residente ng Central Java matapos magbuga na nakamamatay na toxic gas ang isang volcanic crater doon. Ayon sa mga otoridad, normal lamang daw ang aktibidad na ito ng crater, ngunit kailangan maging alerto ng mga tao doon. Kaya naglagay na rin sila ng warning signs palibot ng timbang crater na nasa Dieng Tattoo. Ang talampas na ito ay sikat na tourist spot sa Indonesia dahil sa mga sinaunang Hindu temples at pangkukulay na sulfur springs at lakes. Ang Indonesia nakasama sa Pacific Ring of Fire. Mayroong 113 aktibong mga bulkan. At ngayon naman galing sa Java, punta naman tayo sa Australia. Nakamangha ang water sport na nabuo na sa tubig ng Central Coast doon sa New South Wales at lumika ng daan-daang metrong taas na poste ng tubig. Ayon sa mga residente, dahil sa bagyo sa Northern Australia, 3 pang water spout ang kanila nakita sa lugar. It's amazing. Ang water spout ay nabubuo sa mga anyong tubig tulad ng karagatan at nakaduktong sa ulap sa kalangitan. Nangyayari ito kapag ang malamig na hangin sa taas nakakasalubong ang mainit na hangin sa baba. Sa loob ng spout, ang hangin ay maaaring umabot sa hanggang 100 kilometers per hour. Nabubuhat din ito ng iba't ibang nilalang sa dagat na naitatapon muli sa kalupaan. Karaniwan itong isang mahinang uri ng buhawi sa tubig at maaaring mabuo ng grupo-grupo. Mukha talaga siyang buhawi. Amazing! I've never seen one before. Yeah, me too. Kaya nga Ang galing. Pag sinabing water spout, akala mo yung spouts. Kabit sa dingding. Tignan mo naman. Kabado yung mga isda dyan. Galing. Narito naman ang maagang showbiz balita ni Luan. Luan?
Tama ka dyan, Motherlane. Maagang Hollywood news po muna tayo mga kapuso kasi eto medyo sad na aksidente po ang hip-hop star na si Sean Kingston matapos sumalpok sa isang tulay sa Miami Beach ang sinasakyan niya ng jet ski. May angkas naman ng babae si Sean nang maganap ang aksidente at kaagad naman silang naisugod sa ospital. Sa ngayon, nasa trauma ward pa rin ang hip-hop artist. Si Sean Kingston po ang nagpasikat ng kantang Beautiful Girls. Samantala, naging trending topic naman si Sean Kingston sa Twitter matapos ang aksidente. Nag-tweet din at nagpaabot ng dasal para sa kanya ang teen pop star na si Justin Bieber na nakasama niya sa kantang Eeny Meeny at ang R&B singer na si Rihanna. Good morning mga kapuso! Naku, maganda po ang sikat ng araw. Kailangan mo tayong lahat ngumiti. Ayan, wala mo pag-asa. Ito na pa ating weather update mga kapuso. Naku, meron po tayong nakikitang, or meron po nakita ang pag-asa na isang namumuong sama ng panahon. Yan po ay nasa 450 kilometers west ng Baguio City. Kaya naman po ang western section po ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Makakaranas po tayo ng madalas na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagbunan at pulo-pulong paggitlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise na nakasilip na ay 5:26 po ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:21 ng hapon mamaya. At ito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Oo, yan lupin ni Gina Alar. Pinadugo yung labi ni... Iyak, oo. Alam na yung papatay kay Gardo Versosa eh. Babaeng may kakambal na ahas. Amaya, gabi-gabi, mga igan. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang aming pa-contest ko ng apelido ni Amaya. Wala pa. May mga nasumali na Biskaya. Amaya, Biskaya. Fuentes. Tambay na mga igan. Sumali si Connie Marilu Diaz, Amaya. Kasama ang paborito yung morning burger dito lang sa Unang Hit! Dirty bit. Enjoy the great taste of golden oats. It's nutritiously filling and affordably delicious. Boost up your energy with golden oats. It's rich in vitamins and fibers too. Be healthy and fit, eat golden oats. It gets the fat away any time of day. The whole family loves golden oats. Golden oats, complete nutrition made simple. Golden oats. Mas masustansyang umaga.